Ano naman yung mga siguro common issues? So you've done a lot of audits. Ano yung mga nakikita mong common issues na nangyayari sa isang company na wala nito, yan, etc. during tax audit? Hmm. Marami. Sobrang daming issue eh. Kasi parang nung nagbilang ako, parang lampas 100 na rin pala yung na-audit ko in the course of 5 years. More than. Kasi sobrang dami na rin. Hindi lang 100 pala. More than talaga. Tapos, laging may issue about unsupported expense. Okay, unsupported So, may expense kang ni-record, tapos walang support. When you say support, substantiation, may resibo ba to? Kasi sabi sa tax code natin na kapag ang may expense tayo, dapat may resibo siya. When we say resibo, official receipts or sales invoice. Medyo mahigpit pa yung batas natin eh. But, ang maganda dyan, to share din na good news, na ang BIR is transforming talaga the tax landscape into digital. So, sooner or later, actually, hopefully this year na rin, na matuloy na yung mga ano eh. Actually, inaano na to sa ibang industry. So, ginagawa na sa ibang industry na yung resibo, soft copy na. Yeah. So, kaya may mga digital receipts. Oo. So, unti-unti na siyang niro-roll out eh. Which is sobrang ano rin. So, sobrang ganda rin. Sobrang ganda nung ginagawa. At parang BIR employee pa rin ako eh. Hindi kasi syempre, I believe in the advocacy of the BIR. Syempre, as a lawyer din, I believe in the law. Then, natutuwa ako on how the BIR is transforming into something digital. The systems of the BIR digital. Tapos ngayon sa resibo, digital na. Kasi sobrang dami ng digital transactions eh. Yeah. So, may maganda rin. So, but for now, as of ditong live na to, habang kumakain kayo dyan, is official receipts or sales invoice muna yung tinatanggap natin sa BIR. So, kailangan may official receipts kayo or sales invoice. And most importantly, dapat, hindi naman porke may resibo ka, okay ka na. Dapat nakapangalan pa rin sa kumpanya yon. Kung hindi nakapangalan sa kumpanya yan, eh, hindi pa rin siya acceptable. Hindi mo expense yun. Di ba? Then, take note rin lang po, and, meron kasing ano rin ongoing operations yung mga BIR. This is not a secret. It's very well media. As in, marami na tong media mileage yung mga fake receipts. So, ano ba yung fake receipts? So, ang fake receipts, ito yung mga fraudulent receipts na walang transaction pero may resibo. Kasi yung fake receipts ay yung ginagawang expense pambawas sa sales para bumaba yung net income. Therefore, mababa yung net income natin, mababa yung tax natin. So, the BIR is very, sobrang hinahabol nila yon. Kasi syempre, maling-mali yun Fraud na yun Fraud yun. So, ngayon, kung nakakita kayong mga nag-aalok nagbebenta ng fake receipts, huwag niyong i-entertain kasi fraud na po yun. Huwag tayo mag-entertain ng fraud. Kaya nga tayo uma-attend ng mga ganito para matuto tayo mag-comply. And buying fake receipts, sobrang hindi siya compliant talaga. So, huwag na natin gawin. Pambili nyo na lang ng accountant. Mahal rin ng fake receipts di ba? So, yun, isa talaga yun, yung sa resibo. Unsupported expenses. Then, pangalawa is, ano nga ba? Dami. Withholding taxes. Expanded withholding taxes. So, sa expanded withholding taxes kasi, so, brief lang sa expanded withholding taxes, ito yung kaltas. So, before kabayaran, kakaltasan. Pinaka-common is sa renta. So, mababayad ka renta, before ka magbayad sa lessor mo, kaltasan mong 5%. Yung 5%, i-remit mo sa BIR. Yeah. So, yun yung expanded withholding tax, 1601EQ po yan. So, yung withholding tax na yun, sobrang complicated niya sa totoo lang. Kahit ako nalilito rin minsan Pero, yung iba talaga, mas lito kasi kami nga, hindi namin sa ulo yung mga codes dun May mga certain transactions kasi na kailangan talagang withholdan pero hindi. Tapos lalo na yung mga tinatawag na top withholding agent. Yung kailangan mo mag-withhold ng 1% sa goods, 2% sa services. Diba? Generally, lahat ng transaction yun. Diba? So, ang raming issues sa withholding Siguro, general compliance natin dyan muna. Sa ngayon, check nyo muna top withholding ba kayo. So, kung hindi kayo top withholding agent or hindi nyo alam yung top withholding agent, for sure, hindi kayo top withholding agent. Kasi malalaman nyo kung top withholding agent kayo. Susulatan ba sila? Susulatan. As in, due process yun. It's either susulatan kayo or ipapublish sa website. So, visit the website. Kasi sa website, doon nilalabas yung top 20,000 corporations. Yeah. So, sa top 20,000, pagkasama ka doon, record ka na, top withholding agent ka na. So, kung wala ka doon, susulatan ka as part ng tax account management program.
So yung maraming grounds din para maging top withholding agent ka. So ang general compliance dyan is una, gamit ka ng credit card din. So pag may corporate credit card ka kasi, absolve ka sa withholding. Hindi mo na kailangan mag-withhold pag may corporate credit card ka. So yun yung isang cheat code eh. Diba? Tax avoidance yun. Legal yun, legal. Pero wala ka ng obligasyon magbayad ng tax. Lalo na kung top withholding ka, credit card mo yung mga phone bills, utilities, para hindi ka na mag-withhold. Credit card company na bahala doon. Diba? Yun yung mga common tax strategy sa withholding.